mga mare. Dahil nga pinasira namin yung kama mga mare, yan na nga yung natapos. Tapos dito na nga kami sa lapag natulog. Medyo naninibago nga ako dyan. Nakala ko nga mamumuyat si Dylan. Pero hindi naman, masarap pa din yung tulog namin. Kulang pa nga sa pintura itong pinapagawa namin para nga magmukhang maganda. Pero syempre saka na yun mga mare pag meron na tayong budget. Dahil nga ginagawa dito sa kwarto namin, dito nga kami sa labas at pati si Dylan yung duyan niya inilabas namin. Dahil nga madami kaming ginagawa, yan nga sa pinabantay ko muna siya kay panganay. Tapos nga sinulsulan ko lang ng donut. Dala nga ng tita ninang nila yan, kaya yan na nga yung inalmusal namin. Pero dahil iba-iba nga yung flavor, hinahiwa ko sa apat para nga matikman namin lahat ng flavor. O kita nyo na, naghihiwa pa lang ako, yung naglalaway na. Charis. Ay nuko, hindi pa man ako yaring ng hiwa, meron ng kamay na dumudukot dito, nuko, ne? Pero syempre mga maring di tayo magpapahuli, titikman natin lahat yan. Dahil nga magulo pa nga sa kwarto namin, kaya yan nagtambay muna kami dito sa kwarto ni Tita Pay. Pagkatapos nga matulog sa duyan ng bata sa labas, pinasok na namin ulit yung duyan dito sa kwarto ni Tita Pay. Alam niyo naman yung batang to mga mare, mas masarap yung tulog niya pag nakaduyan. Tapos pala, nalagyan na pala ng harang at saka agdan itong pinapagawa ko sa panganay ko. Nilinis ko nga dyan mga mare, binakyum ko nga yung algi-alikabo. Linagyan nga siya ng butas mga mare para nga daw pumapasok yung hangin. Pero na nalagyan ng kama mga mare, natakpan din pala yung letter M dyan. Dahil nga may pinapagawa kami sa kwarto, tignan nyo naman kakalat yung kwarto namin. Habang nga wala akong pambiling pintura dito, sabi ko nga ilalagyan ko na muna ng kurtina dito. Itatacker ko na lang. Tapos gusto ko nga palagyan dito ng mga bookshelf para nga dun sa mga libro ng buna. Buti na nga lang kasing tangkad ko ito mga mare, akala ko nga mauuntog ako. Lalagyan ko na nga rin ng kurtina dito sa taas para nga magandang tignan. Pero syempre mga mare, pag merong tayong oras, dun natin malalagyan niya. Dahil nga galing yung kahoy sa pinaglumaan namin kama, tignan nyo naman yung mga ginawa ng anay dyan. Nuko, buti na lang tinira pa kami ng anay. Pinatanggal ko na nga kay Papa Choy yung mga cabinet na nakalagay dito, pati nga yung TV namin dahil magpapalagay pa din ako ng cabinet dyan. Dahil nga natapos na yung kamang ginagawa ng mga kapatid ko, yung cabinet naman yung inuumpisan nila sa labas. Ina-assemble na nga nila sa labas, tapos nga ididikit na lang dito sa pader. Sinubukan ko nga ilagay yung kama ng bunak dyan kung magkakasya nga. Ito na nga lang saktong-sakto yung kama niya. Sabi ko kay Papa Choy, ibabox ko na lang yung mga libro niya para nga katabi niyang matulog. At saka para hindi maalikabukan. Ito nga yung pinapagawa kong cabinet mga mare, syempre tulong-tulong kaming gumagawa dyan. Ay hindi pala ako nakakatulong mga mare dahil nga pala nagbabantay ako ng Dila. Dahil nga napakagulo pa ng kwarto namin mga mare, nakitulog na muna kami dito sa kwarto ni Tita Pay. Tapos ang Papa Choy naman natulog dun sa kwarto namin, sinubukan niya nga yung kama ni Yan dun sa taas. Abay dahil napakalamig ng kwarto ni Tita Pay, ang sarap-sarap ng tulog ng baby na yan. Mag-aalas 6 na nga yan mga mare nung niyayaya niya na akong lumabas. Natutuwa nga ako sa batang to mga mare dahil alam na niya pagkakargahin mo siya. Pag itinutok mo na nga yung kamay mo sa kanya mga mare, talagang tatahimik yan at hihintayin niya ngang makarga siya. Talagang yung batang ito ay napakauta. Kinarga ko na nga siya dyan mga mare para nga makapag-almusal na kami at lumabas dito sa kwarto ni Tita Pay. Katapos ko nga siyang pinarawan at pinaliguan ko na nga siya. Gito na nga lang muna kami nag-stay sa kwarto ni Tita Pay dahil hindi pa nga nakakabit yung cabinet. Presko na naman nga ang bata mga mare. O siya mga mare,